Ang pagkakasal po ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating pong lipunan. Ito po ay nararapat na pag-ukulan ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito po ay dapat gawin na may pagkasin ng ating pong dakilang Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang awit. Ama naming Diyos, narito po ang iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo sa buhay at lakas na patuloy mo pong ipinahihiram sa amin, sa mga pag-iingat mo po sa amin sa araw-araw at sa bawat sandali po ng aming mga buhay. Sa lahat po ng aming mga gagawin, Ama, naging patakaran na po namin sa amin pong buhay, na kami po ay sumangguni at umugnay sa iyo, sapagkat alam po namin, ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang may malaking magagawa sa buhay at kapalaran ng iyo pong mga anak. Narito po ngayon ang iyong dalawang lingkod. Salamat po at pinagtagpo mo ang kanila pong kapalaran. Maraming salamat din po, Ama. Kapiling din po namin ang kanilang mga magulang na pinalaki po nila ang kanilang mga anak na magalang at mababait na mga anak. At ngayon ay natutuwa ang kanilang mga mahal sa buhay, sapagkat humaharap po ang dalawang lingkod na ito sa inyo para pag-iisahing dibdib sa pamamagitan po ng iyo pong mga salita. Ang pakiusap po namin sa iyo, pakibasbasan mo po ang iyong mga anak. Maging maliksi po ang kanilang pangunawa. Matandaan po nila ang mga katotohanan na ituturo po sa kanila, sapagkat kami po ay sumasampalataya kapag ka ang mga aral mo ang aming sinunod at siyang pinapaghari namin sa aming buhay, tiyak na mapapanuto ang aming buhay at magiging matatag ang amin pong sambahayan. Kapiling din po namin ang kanilang mga piling saksi, pati na po ang kanilang mga mahal sa buhay at ang iba pa po naming mga kapatid. Hinihiling po namin sa iyo, pakibasbasan mo po ang iyong mga anak. Panginoon po naming Hesukristo, pakilapit po kami sa ating Ama, mapatawad kami sa amin pong mga kasalanan.
O Diyos, lubos po ang aming pananalig. Binasbasan at pinagpala mo na po ang iyong mga anak. Lalo na po ang 2 lingkod mo pong ito na ngayon po ay ikakasal. Ang lahat hinihiling po namin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Maupo po kayo mga kapatid. Mga mahal na kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na J.R. Chowa Bakwal at kapatid na Regina Vergara Francisco sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa po ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad po sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat po nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag po ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong nilalang niya. Itinuro po ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito po ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon po sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina at makikisama sa kaniyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo, batay sa nakasulat sa banal na aklat, na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi po ang babae ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas o ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan po ninyo ngayon ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa lalaki at babae na mag-aasawa. Ganito po ang nakasulat na mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na JR, ang tungkulin po ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niyang dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din
na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin po sa lalaking ikinakasal ang ganito: mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin po ang pinapananagot ng ating Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito po ang utos ng ating Panginoong Diyos sa lalaking si Adan, na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain yaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Sa panig naman ni kapatid na Regina, ang tungkulin po ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din po sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso na sinasabing, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa, gaya ng sa kaniyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa. Ang paggalang po na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae po ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi po ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag po ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubha pong napakahalaga. At ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan.
lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay po na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw po ng lahat ng ito, kapatid na JR at kapatid na Regina, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Diyos, gaya po ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito po ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat po ng mga kautusang ito na itinatali po sa inyo ngayon ay buong ingat po ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin po ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng sinasabi sa mga awit ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi ngayon sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng atin pong Panginoong Diyos. Kapatid na JR at kapatid na Regina, tinatanggap po ba ninyo ang mga kautosang ito ng ating Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Ano po ang sagot nyo? Nakatalaga po ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Mangyaring tumayo po ang ikinakasal, tumayo po kayong dalawa. Ganon din po ang mga piling saksi, ang mga ninong at ninang po, pati na rin po ang mga abay. Ang kapulungan ay mamalagi po kayong nakaupo. Kapatid na JR, ay pakitaas nyo po ang inyong kanang kamay. Kapatid na JR, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos at ng nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Regina na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Pakibaba niyo po ang iyong kamay, kayo man po kapatid na Regina, pakitaas niyo po ang kanang kamay. Kapatid na Regina, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na JR na maging iyong tunay na asawa, na siya'y iyong iibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawahan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay.
magharap po kayong dalawa. Mangyaring pagbuklurin po ninyo ang inyong kanang kamay at sabihin niyo po, kapatid na JR, kapatid na Regina, ang mga pangungusap na ito. Akong si, banggitin niyo ang iyong pangalan, ay kinukuha kita, banggitin mo ang kanyang pangalan, na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin mo naman po sa kanya, kapatid na Regina, akong si, banggitin niyo po ang iyong pangalan, ay tinatanggap kita, sabihin mo pa ang kanyang pangalan, na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Para po kayo, kapatid na Maid of Honor, pakikuha po muna sa kanya. At kapatid na best man, ay pakikuha po yung maliit po na singsing. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na JR, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na Regina, ay iyong sabihin sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Suot mo sa kanyang singsing. Kapatid na Maid of Honor, naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Regina, mangyaring kunin mo ang singsing na ito. At bago mo isuot sa kaliwang palasingsingan ni kapatid na JR, ay iyong sabihin sa kanya, ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Pakisuot po sa kanya.
kapatid na JR at kapatid na Regina, pangyaring maghawak po ang inyong mga kamay na may singsing. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na po ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng ating Panginoong Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod po kayong mag-asawa at tumayo po tayong lahat, mga mahal na kapatid. Maghawak po ang inyong kamay. Ama naming Diyos, nagagalak ang aming damdamin sapagkat nasaksihan po namin ang dalawa mo pong mga lingkod na humaharap po sa iyo at pinagbuklod ang kanilang kapalaran ng iyo pong mga salita. Nawa ang mga katotohanan mo po ang siyang matandaan po nila sa pagdadala nila ng kanilang buhay sa araw-araw, sa pakikisalamuha po nila sa mundong ito. Huwag nilang makakalimutan, Ama, ang sinumpaan po nila sa iyo, na kahit ano po ang mangyari, magsasama sila na nagmamahalan, gumagalang sa isa't isa. Hindi po kailanman sisirain ang sinumpaang pangako po nila sa iyo. Pakibasbasan mo po sila, O Diyos. Saksi po kami ngayon, ang mga anak mong narito, pati na po ang kanilang mga magulang, maging ang mga pangunahing saksi. Pakibasbasan mo rin po sila, Panginoon naming Diyos, sapagkat sila ang pinili ng dalawa mong mga lingkod na ito bilang kanilang pinakapangalawang mga magulang. Hindi po namin kasi na maiiwasan na dumadating po sa amin ang mga suliranin. May mga pagkakataon, susubukin po ang pagsasama ng mag-asawa sa pamamagitan po ng iba't ibang mabibigat na mga problema. Kung dumating man sa buhay po nila yon, katulad po ng iba pang mga mag-asawa na matatag ang kanilang mga pagsasama, katulad din ng kanilang mga magulang na siyang huwaran ng dalawa mo pong lingkod na ito. Pakigabayan mo rin po sila, Panginoon naming Diyos, lalo na kapag kasilang dalawa ay magpapasya na. Ikaw po sana ang kasama lagi ng iyong mga anak upang wag po silang magkakamali, kundi ang iisipin po nila ay ang ikatatatag ng kanila pong magiging sambahayan. Tulungan mo po ang iyong mga anak, ang kanilang mga piling saksi. Kapag ka nagpapayo na po, kapag ka lumapit na ang dalawa mong lingkod na ito upang humingi po ng karagdagang mga payo, sana po matulungan po sila, Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng kanila pong mga pagpapayo, maragdagan ang katatagan ng pagsasama ng bilang mag-asawa ng iyo pong mga anak. Narito rin po ang kanilang mga magulang. Hindi po namin sila nakakalimutan, lalo na po ng dalawang lingkod mo pong ito. Salamat po ng napakarami sa iyo. Tumatanaw po sila ng utang na loob sa kanila pong mga magulang. Kapag ka dumating ang panahon na matanda na po ang kanilang mga magulang at nangangailangan po ng tulong nila, huwag sana silang magdalawang isip, Ama, kundi yakapin din ang kanilang mga magulang
bilang huwaran po nila at tumanaw sila ng utang na loob. Mamahalin po nila ang kanilang mga magulang habang sila po ay nabubuhay. Higit sa lahat, pagpalain mo po ang magiging sambahayan ng 2 lingkod mong ito. Kapag pinagkalooban mo na po sila ng mga supling, tulungan mo po, Panginoong Diyos, mapalaki nilang may banal na takot sa iyo. Yayakapin ang kanilang banal na kahalalan. Sa iyo kami magtitiwala na kahit ano ang mangyari, hindi po kami hihiwalay sa iyo. Lubos po ang aming pananalig. Binasbasan mo na po ang mag-asawang ito. Ang lahat hinihiling po namin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo sumaati nawang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo po kayo, mga kapatid. Kayo naman po ay tumayo po kayo. Kapatid na JR at kapatid na Regina, mangyaring magharap po kayong dalawa. Kapatid na JR, you may kiss your wife. Takbakan po natin ang kapatid. Dito po tayo sa paglalagda po ng kasunduan. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal, nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tan-tananan, tan-tananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tan-tananan, tan-tananan, aking makakasama
makasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal, nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Di mailalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang, ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, sisikapin kung kailan may di magwawakas ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin, sa saliw nito